November 30, 2022, nagaya si Jason na umakit kami ng bundok gamit yung motor niya na pang-trail namin. Since hobby naman talaga naming mag-asawa ang mag-trail at mamukit kapag wala akong pasok sa trabaho at holiday rin naman ang mga araw na ito. 5 days from now kasi lilipad na pa Manila si Jason para sumakay ulit ng barko. Nang bigla akong mag-refuse sa kanya sumama na mag-trail kaming dalawa. Le, nakikinig sa inyo. Ikaw. Maksan. Ah. Teka lang, wala ano muna. Ano yung pindan? Pendan? Teka lang, pag mali, Wala. Wala ka usa. iiyak ako, pendan. Gilak. Gilak. Yaw pa. Di. Ah, sorry. Sabot ano? Oh. Ah, resign na. Tingnan mo, bakit mo? Okay kayo? Hello. Ano yung buntis na eh? Resign na. Kaya umaga lang yun. Resign na. Pero ano, bless, punta na lang muna tayo ng doktor. Delay na ako ngayon, hindi ako dito. Tapos diba nakaraan ko na. Guys, yun yung reaction niya. Bakit parang ako naiiyo? Oh. Guys, dalawang guhit na to. Buntis. Pero ngayon guys, pupunta muna kami ng doktor para ma-check talaga. Ito na siya. Kasi masakit talaga yung dito ko, parang may sumisiksik. So, papacheck up kami ngayon. Ewan ko kung mayroon pa ngayon, tatawag na lang. Guys, pupunta na kami ngayon ng clinic para magpa-trans-V. Kung meron ba talagang laman or kung ilang weeks na siya. Si Jason, prepare na kami. And babalitaan ko na lang kayo mamaya. See you guys! So ayun mga kasimam, nandito na ako ngayon sa OB Clinic at makikita nyo napakaraming kliyente. Merong buntis at meron pang kung ano-anong gusto nilang ipa-check up. So pinaihi muna ako ng secretary para doon i-base yung magiging result ng aking laboratory test. At makikita nyo naman na napakaputi ng ihi ko. Diyan sa boting yan, diyan ko nilagay yung ihi ko. Yan, isasubmit ko na yan doon sa secretary. And after ilang minutes lang, nakuha ko na agad yung result ng laboratory test na ginawa sa akin. Very thankful ako kasi normal lahat ng pinagawa sa akin na laboratory test. At isasubmit ko na itong result doon sa secretary ng OB Clinic. Makikita ninyo kumonti na lang ang tao kasi half day lang sila at isa ko sa mga last client nila. Mga kasimam, hindi na ako nakapag-video ng mga sumunod na nangyari. Pero nung nandun ako sa loob ng room ni doktora para i-check kung may baby na ba talaga sa tummy ko, merong ipinasok sa aking puwerta at walang nakitang baby sa loob ng tiyan ko. Meron lang daw nakitang makapal na lining at nung tinanong ko si doktora ay ang sabi baka nasa early pregnancy pa daw ako. Kaya pinababalik niya ako after 2 weeks para i-check ulit kung may nabuong baby sa pagbabalik ko. At the same time, niresetahan niya lang ako ng ilang vitamins na maaari ko nang inumin. At eto na nga, nasa loob na ako ng OB Clinic. Ang cute ng baby! Ito po yung baby ko daw. Ano siya? Ah, thank you! Heartbeat na yung nagagala. Ay, may heartbeat na po siya.
Ilang weeks po? Ay, baby! Nakunan kasi ako doc last year, 7 weeks, 7 months. Ang cute na. 5 weeks and 5 days. Ilan po? 5 weeks and 5 days. Ay, baby. August 11 ang due date. August 11. Nala ko. Ay, thank you. Thank you po, Doc. Baby. Ano po? Sige po. Dok, gaano po kalaki kaya yung yung sack niya, Dok? Parang nahiwagaan ako. Mga ilang centimeters po? Sa Opo. 0.4 cm. Pero yung baby po, ilan po yan? Mga nasa 8, 0.4 cm. Ah, 0.4. Maliit pala talaga. 8 man ito. Maliit pa. Ito na ako. Oh, sige, sige. Guys, itong video na ipinapakita ko sa inyo ay hindi para kaawaan nyo ako. Bagkos ay gusto ko lang ipakita sa inyo yung isa sa pinakamasakit o yung burden talaga na pinagdaanan ko after mawala ni Freya. Yang hinahawakan ko, yan yung urns or yung ashes ni Freya. Actually, nung time na yan, nung umiiyak ako, nagpakalasing talaga ako kasi every night talaga akong hindi nakakatulog since ako lang mag-isa sa bahay after kumakunan.